Pagdating sa larangan ng teknolohiya, particular na sa electronics, kagaya ng computers, cellphones at iba pang mga gadgets, hindi maikakailang Apple brand ang nangunguna sa listahan. Bukod sa matitibay na, walang kaduda-dudang mas class at disenteng tingnan ang mga gadgets mula dito. Ang Apple Company ay isang American corporation na nakatuon sa paggawa ng mga elektronikong pang-consumer at produktong software. Itinatag sa Cupertino, California noong April 1, 1976 ang Apple. At ito ay gumagawa at nagbibenta ng mga personal computers, portable media players, cellphones, computer software at computer hardwares. Ang kanilang tatak ay kilalang-kilala saan mang sulok ng mundo. Ang kanilang logo ay isang apple na may kagat sa kaliwang bahagi nito. Ngunit, bakit nga ba may kagat ang logo ng apple kung pwede namang buo? O di kaya naman ay kalahati? Meron nga ba nakatagong sikreto ito? Para malaman natin, kailangan nating balikan ang pinagmulan ng produktong ito. Alam mo ba na hindi ito ang unang logo ng Apple? Sapagkat ang unang logo ng Apple ay ito, nang ipakilala nila ang kanilang produkto noong 1976. Sinasabing ang dating logo na ating nakikita ngayon ay si Isaac Newton na nagbabasa ng libro sa lilim ng isang puno ng apple. Sa totoo lang, sa unang tingin, hindi mo ito aakalaing isa itong logo dahil mas mukha itong isang larawan. Subalit kung ito ay susuriin mong mabuti, mayroon itong mga nakasulat sa gilid na mga katagang Apple Computer Company. Walang kaduda-dudang isa nga itong magandang obra kung iyong titignan. Ngunit, hindi ganon ka-class. Ang unang logo ay ginawa ni Ron Wayne. Si Ron ay ang pangatlong co-founder ng Apple Company. Subalit kahit ito ang napagkasunduang logo ng Apple, merong isang taong tutol dito at ito ay si Steve Jobs. Hindi nito nagustuhan ang unang logo na gawa ni Ron Wayne at minsan na din niyang sinisi ang logo na ito dahil sa minsan nilang mababang kita. Ayon sa kanya, masyadong malalim ang kahulugan ng logong ginawa ni Ron Wayne para sa kumpanya. At dagdag pa ni Steve, masyado din daw mahirap na gumawa ng maliliit na produkto gamit ang naturang logo. Kung kaya naman, napagkasunduan nila na palitan ang logo. Si Rob Janoff ang naatasang gumawa ng Apple logo. Isa siyang art director ng Regis McKenna Advertising sa Amerika. At na mga panahong iyon ay malapit na rin nilang ilabas ang pangalawang Apple na produkto at ang nais ni Steve ay mailagay dito ang bagong logo. Isang buong maitim na apple ang unang nabuo ni Rob para sa logo ng pangalawang produkto. Ngunit ayon sa iba pang kasamahan nila, masyado daw itong mababaw at parang walang kahulugan. Sa makatuwid, parang kulang pa ang ginawang logo na ito ni Rob. Sa gitna ng diskusyon, biglang naalala niya ang linyang ginamit nila nang ipakilala nila ang Apple One sa market. At ang eksaktong motto nila ay Bite into an Apple. $666.66. At dito nabuo ni Rob ang ideyang Apple na may kagat dahil sa salitang bite na mula sa kanilang motto. At iyon ang simula ng logo ng isang brand ng mga produktong electronics na bumihag hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Sinabi rin ni Rob na ang kagat sa kanilang logo ng Apple ay isang maikling paliwanag na kung saan mas madaling maintindihan ng mga tao na ang kanilang logo ay isang apple at hindi isang cherry. Subalit si Bill Kelly na kasamang gumawa ni Rob na lumikha ng kanilang logo ay may iba namang paliwanag tungkol dito. Sinabi niyang ang logo ng Apple ay hango sa Biblia at ang kagat nito ay mula sa kwento ni Adan at ni Eva, kung saan kinain ni Eva ang prutas na mula sa puno ng kaalaman. Subalit kahit ano pa man ang pinagmulan ng kagat sa kanilang logo, silang lahat ay masaya sa bagong logo ng kanilang kumpanya. At simula noon ay naging tanyag at matagumpay ang kanilang kumpanya.